Ready? Sing. I come to the garden alone. What the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is sweet. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me is falling, but He bids me go through the voice of war. His voice to me is calling. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. Hingin po natin si Kuya Jess. Pagmana Po. tayo sa panalangin. Dito tayo manalangin mga kapatid. Muli po kami dumudog sa panalangin aming Diyos at pinagpasalamat po namin ang araw na ito na dinagdag mo sa amin. Sa araw na kung saan pinili mo kang ikaw sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Saliksik mo po aming mga puso, Panginoon, sa pagtunay na hindi kami naging karapat-dapat sa mga kalipas na araw. Kaya po, ngayon po yung hindi nga bakit awa. Pinisin mo kami ng malalamang dugo. Alimbos mo aming mga puso at isipan. Sa pag-aalala ng mga salita, Panginoon, mula ngayon sa Sunday School hanggang sa worship, samahan po kami sa hapon, Panginoon. Sa kahapagan mo at biyaya mo, maasa po kami sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Maraming salamat dahil ginagawa po ang mga bagay ng buti para sa amin. At samahan po kayo, ingatan po mga kapatid na wala pa rito, ingatan po sila. Kayo po magpala sa amin, pangunahan mo na yung mga iglesia na kung saan kasasabay rin namin magsamba sa kanal ito. Maraming salamat po, pagpalaan niyo po ang mas ganito. Dili palain ko lamang po sa pangalan ng Panginoon Kristo namin Diyos sa tagapagligtas. Amen. Ako muna po ang lahat. Okay. Sino po ang nakakaalala ng ating lesson na Sunday? Humility and repentance. Ilang lesson na po ito? Third. Third. Pangatlo na. Ilang points po natapos natin last week? Anong points po? Ilang points? Okay, sino po nakakaalala? Ilang points po ang natapos natin last week? Clue, 4 o 5?
Ilan po? 4 o 5? Ano po ang tamang sagot? Lola Joy, ano po? Ilang points? 4 po o 5? Isa. So, balik kami. Some points yung ano, Point ko kayo ha. sensitive to sin. Ay, oo nga, isa lang. Tinatanong ko 4, 5. Isa lang pala. Kaya apat ang sagot. Ang sagot po, none of the above kasi isa yan. Okay? Sensitive to sin. Sabi natin, actually hindi pa nga tayo dumarating doon sa repentance. Naroon natin, bago ka pa nga mag-repent, ang tunay na Kristiyano, sensitibo siya sa sarili niyang kasalanan. Nandun yung guilt, yung tamang konsensya na nakaangkla sa salita ng Panginoon. At higit sa lahat, pinatunayan natin na ang pagkakaiba natin kung bakit tayo sensitibo, kinokonvict tayo ng banal na Espiritu. Nangungusap sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Okay, so number 2, hindi na po tayo mag-introduction. Number 2, ang isang healthy na Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano, he confesses, at hindi lang confesses, may kasunod kasi yan para maging buo yung repentance. Repentance are 2 things, confession and he forsakes sin. Kung confession lang ang mangyayari, hindi yan repentance. Diba? Dapat iniiwan natin ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Biblia, who confesseth and forsaketh them shall have mercy. Yung tao na kung saan tatanggap ng awa at habag ng Panginoon, hindi lamang yung nagko-confess ng kanyang kasalanan. Kung hindi yung mga taong tinatalikuran ang kanilang kasalanan. Meaning, repentance, hindi lang yan guilt. Maaari na kung saan mag-guilty ka, bumigat yung loob mo, sumama yung loob mo, bumigat yung puso mo, pero hindi yan pagsisisi. Maaari na kung saan nire-regret mo yung ginawa mo. Actually, ang regret nga, ang Tagalog na ng regret. Pinagsisisihan mo yung ginawa mo. Pero hindi ka tunay na nagsisisi. Paano ko ba i-explain sa Tagalog? Maaari kasi na kung saan, pinagsisihan mo lang yung ginawa mo dahil ikaw ay nahuli. Ikaw ay mapaparusahan. May consequence yung ginawa mo. Nire-regret mo lang yung consequence, pero hindi ka nagsisisi sa mismong kasalanan. Nakokonsensya ka na. At yung pagsisisi, hindi lang yung guilt, hindi lang yung regret, hindi lang yung remorse, hindi lang yung feeling mo, sorry ka sa sarili mo. Yung pagsisisi, pagbabago ng iyong puso, at kung nagbabago yung puso mo, nagbabago rin yung direksyon ng iyong pamumuhay. Now, ang tanong, what is confession? What is confession? Unahin ko na po, hindi pag-amin ang kasalanan ng confession. It is more than that. What is confession? Na-acknowledge mo yung kasalanan mo. Acknowledge mo. Yung tanggap. Pagtanggap. Medyo malapit-lapit na yung pagtanggap. Pagtanggap. Ano pa? Totoo, pagtanggap ng kasalanan, pag-amin sa kasalanan, but it is more than that. What is confession? Paglalaan ng kasalanan ko. Pagdalaan. Pagkasalaysay ng karanasan na kanyang ginawa sa kasalanan. Pagkilala mo sa pagkakamali mo, sa puso na kung saan ay magkaroon ka ng malalim na conviction sa ginawa mo kasalanan. Ano? Inaako mo yung kasalanan. So ano yung pinapatunayan nito? Ibig sabihin, mababaw ang pagkakaunawa natin sa salitang confession. Confession
is agreeing with God. Hindi yan pag-amin lang. Tinatanggap mo na Sumasang-ayon ka sa Panginoon kung ano ang tingin niya sa mga kasalanan ginagawa natin. Anong ibig sabihin niyan? Hindi mo pwedeng sabihin na ang confession pag-amin. Wala kang pwedeng aminin sa Panginoon dahil alam niya ang lahat ng bagay. It's not simply na paglalahad mo ng kasalanan mo. Bago mo pa ilahad yan sa harap ng Panginoon, actually, hindi mo pa nga ginagawa, alam na ng Panginoon ang iyong mga kasalanan. Thank you pala. Alam na yan lahat ng ating Panginoon. So ano ngayon ang confession? Kung hindi yan simpleng pag-amin o paglalahad ng kasalanan, confession, nag-a-agree ka sa judgment at verdict ng Panginoon sa mga bagay na iyong ginagawa. Ibig sabihin, hindi mo lang sasabihin, Panginoon, ito yung mga kasalanan ko. Hindi. If you confess, ang sinasabi mo, Panginoon, tama ka, ako ang mali. Panginoon, makasalanan ako. Panginoon, kailangan ko ng iyong mercy, ng grace. Yan ang ibig kong sabihin. You see sin as what it is. Okay? Na kapag may kinuha ka, hindi mo sasabihin sa harap ng Panginoon na nanghiram ka. You agree with God na ikaw ay isang magnanakaw. Na kapag nagsinungaling ka, hindi mo sasabihin white lie. Hindi mo sasabihin na naipit ako sa sitwasyon. Patawarin mo ako, Panginoon, hindi. Inaamin mo sa Panginoon, Panginoon, tama ka, ang tingin mo sa akin ay isang sinungaling. That if you engage in any form of immorality outside ng isang matinong pagsasama, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, girlfriend ko to eh. I can do whatever I want. No! Ang tawag dyan ng Panginoon ay fornication. Hindi natin pwedeng sabihin at pagtakpan o i-sugarcoat ang ating kasalanan. Confession is agreeing with God. Kung paano niya nakikita ang ating mga buhay. Yung nangyari po kay Achan sa parang ni Joshua, nago niya po yung mga gamit, ano sa akin, sinasakyan to. Pero ang kay Achan po, ago na yung pagkakamali, hindi pa inaamin eh. Yung pagkakamali niya eh. Hindi namin yung kasalanan niya, tinapin pa niya rin niya po. Kaya nagalit si Joshua sa kanya. Actually, yung pagtatago ng Achan doon, kung aaralin yung maigi doon, maawain yung Panginoon doon. Amen. Alam ba ng Panginoon kung saan tinago ni Achan? Alam niya kung saan. Pero bakit kinailangan pang tanungin nila Joshua ng 10 ulit o ilang ulit? Grace. Ang ginawa doon, ang unang tanong, kaninong tribo nagtago? Pangalawa, kaninong pamilya? Hanggang sa unti-unti niyang pinpoint si Achan. Ang tanong, bakit ang daming dinaan ng investigasyon? Hindi ba alam ng Panginoon? Hindi. Binibigyan ng chance si Achan na umamin. Chance o doon, galing mo. Amen po. Ganon din tayo. Nang muli tayo, binibigyan ng chance ng Panginoon aminin. Huwag itago. Huwag depensahan. Yung pala yun. Huwag natin depensahan kung magko-confess ka at may justification ka, hindi ka nag-a-agree sa ating Panginoon. Diba? Now, notice si David. Sabi niya sa Psalms 51 verse 2. Sabi niya, I acknowledge my transgressions. Ganito po mag-confess sa ating Panginoon. Ano yung number 1 paraan para i-justify yung ating kasalanan? We blame other people for our situation. If you blame yourself, okay yun, confession yun. Ito yung si David. Pwede nga ang sisihin niya si Saul. Diba? Pwede rin, kung nagkasala siya nun, ang sisihin niya si Bathsheba. Ba't hindi kasi nagsasarado ng bintana ito? Diba? Sige po kaya.
ako nag-aaral ako sa Kristiyano. Kahit sinasabi ng mga Roman Katoliko na ang confession daw is pagsasalaysay pag lahat ng mga kasalanan na ginawa mo. Pero dito, tinatingkap natin ang confession is agreeing with God. Ibig sabihin, kung nagkasala tayo is alam na natin agad na meron tayong ginawang mali. Tama? Pero doon sa Roman Katoliko, kasi kung nag-aaral ako sa Dominican, ang mga pare doon, Espanyol, no? Ina-explain nila yung word na confession is, you tell your lies. Sabi niya, you tell everything you've done wrong to God. You tell to me, brother, sabi niya gano'n. Kasi paulit-ulit yun tuwing pupunta kami sa isang room na sa simbahan na nagko-confess ka. Pero ibig sabihin, kahit totoo ba na kahit alam ng Diyos na ginawa mo, kailangan mo pa rin magsabihin? Yes. Dapat lang. Totoo. Kaya yung sinasabi ng Romano na mapare is ganun pa rin. Una po, sabi ko nga, last Sunday, kung maalala niyo. Kaya mababaw yung pagsisisi ng marami. Actually, 2 Sundays ago, prayer pa yung pinag-uusapan natin. When they pray, sinasabi lang natin, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. But when we pray, kailangan may confession. Kung kaya mo ang isa-isahin lahat ng ginawa mo, sabihin mo sa ating Panginoon. So how do we differ from them? Tayo, we can confess directly to God. Hindi natin kailangan dumaan sa kahit sinong tao. Hindi sila mediator. Naniniwala tayo kung inaral natin yung Baptist distinctive, priesthood of the believer. Lahat tayo ay mga pare. Ang mediator natin, ang nag-intermediate sa atin between God the Father at tayo, walang iba kung hindi si Kristo. Hindi natin kailangan dumaan sa pare, sa santo, kay Mama Mary. You can directly pray to God. Now, kasi po, Lolo Mac, very continue. Part ng confession kasi is humility. Hindi ka makakapag-confess ng totoo without humility. Kasi without humility, hindi agreeing yun. Contesting with the Lord. Marami tayong panalangin ng confession, pero bago natin aminin, talagang meron na rin tayong palusot sa harap ng Panginoon. Halimbawa, tulad lang yung old movie nun, ang sabi, kung kasalanan mang ibigin ka, Diyos na ang pinakamakasalanan dahil Diyos ay pag-ibig. Ganon ang pananaw ng marami. Kaya nga sinasabi ko, pag i-confess mo, yung confession mo mismo, that is not confession. Nagpapalusot ka lang. You're just managing your own sin. Pangalawa, na gusto ko idagdag doon, yung pagkakaiba natin sa mga Katoliko. Our confession is not mechanical. Yes. Amen. Sabi ko nga, hindi vending machine ng Panginoon. Na kapag lumapit ako sa pare, nagsabi ako ng kasalanan ko, at naghulog ako ng pera sa basket ng iglesia, ay pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi rin na kapag umamin ako at sinabi ng pare, magdasal ako ng 10 kung ano man, na para pang yung 10 beses ako nagdasal, kabayaran sa aking kasalanan. Doesn't work that way. Imagine mo, gagawa ka ng immoralidad, 10 dasal lang ang kailangan mong gawin, napatawad ka na ng Panginoon. Anong tingin mo sa Panginoon? Cheap? Afford mong bilhin ang kapatawaran? Samantalang kung sabi sa Biblia, ang kapatawaran ay binili ng kanya dugo. Now, if confession is agreeing with God, tignan nyo si David, hindi niya sinisi si Saul, hindi niya sinisi si Bathsheba, hindi niya sinisi yung circumstansya, yung pressure, yung loneliness. Ano ang ginawa ni David? Confession is taking your responsibility na ikaw ang responsable sa harap ng ating Panginoon. At isa sa pinakamatinding obstacle sa paglago is the moment na paulit-ulit mong ginajustify ang iyong sarili. Nagawa ko yung kasalanan ko, Panginoon, kasi gipit ako eh. Nagnakaw ako kasi gipit ako. Hindi ako nagsimba kasi pagod ako.
Nagawa kong sigawan yung katrabaho ko, yung asawa ko kasi stress ako. Lagi akong galit kasi that's just how I am. Ito ang personalidad ko. Okay, sasabihin mo, pinilit ako ng mga kaibigan ko. Hindi. Nagsisimula yung paglago the moment na tinitigil natin yung excuses sa ating mga kasalanan. At yung revival sa loob ng iglesia, nagsisimula kapag yung mga mananampalataya itinitigil na depensahan ng kanilang mga sarili at nagsisimula silang magpakumbaba. Anong sabi natin? Confession, under confession and forsaking our sins. Confession is agreeing with God. Pangalawa, yung tunay na repentance. Repentance involves forsaking sin. Hindi sinabi dun sa verse na binasa natin na whoso confesseth shall have mercy. Sabi doon, whoso confesseth and forsake. Hindi sapat na umamin ka at mag-agree ka sa Panginoon sa mga kasalanan ginawa mo. You should forsake your sin. Anong punto? Maraming tao, they feel bad about their sin. Bigat sa loob, at tayo naman unbeliever na pag nagkasala siya, nakapanakit siya ng iba, minsan sumasama ang kanyang kalooban. Bibigat ang kanyang kalooban. Maraming tao, morning po. Maraming tao, mabigat sa kanilang kalooban kapag nakagawa sila ng kasalanan, pero iilan lang ang tunay na tumatalikod sa kanilang kasalanan. Ano ang punto ko? Yung tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi yan emosyonal. Hindi yun dahil mabigat yung loob mo, naiyak ka, nagsisi ka kuno. Yun yung pagsisisi, hindi po. Ang tunay na pagsisisi, merong pagbabago. Ano yung paboritong linya ng asawa ko sa akin at sa aking mga anak? Kung pwedeng mag-sorry, aanhin pa ang pulis. Ano yung ibig sabihin ni Lori doon? Aanhin mo yung sorry kung paulit-ulit mo lang gagawin. Hindi yun ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, may pagbabago. Maraming Kristiyano baliktad mag-isip. Gaano ko pwede gawin yung isang bagay at makakalusot ako upang sabihin hindi siya kasalanan. Maraming Kristiyano ganon. Samantalang dapat ang tanong, paano ako lalayo sa kasalanan? Basta pabalik mo dun sa first point. Parang nakikita ko na dun pa lang sa first sub-point ng confesses and forsakes sin. Una, syempre tinatanggap mo na ito yung standard ng Panginoon. So, nakita ko yun sa confession is agreeing with God. Kung may standard yung Panginoon, iyon yung dapat natin gawin. Hindi na tayo pwede or hindi na natin kailangan pang kasi Lord, ganito Kasi sinubok niya ako Hindi na natin kailangan mag-justify. Hindi na natin kailangan mag-justify. Oo, magpalusot. Tapos, dun sa repentance involving forsaking sin, maiiwasan natin yung mechanical na pagsasabi na, Lord, patawad sa mga kasalanan ko, sa mga ganyan. Kumbaga, minsan kasi pag nag-pray tayo, parang napaka-light na lang ng nagawa nating kasalanan. Hindi naman kailangan na gumawa tayo ng sobrang malaking kasalanan para ma-apply yung tinuturo sa Sunday school natin Para kasi tayong mga Kristiyano, when we pray, kumari sa umaga, Lord, patawad po sa mga kasalanan ko, sa mga nagagawa kong kasalanan. Nawa ngayong umaga hanggang buong araw na to hindi ko magawa. Parang nagiging mechanical na lang. Pero kung i-apply natin yung standard ng Panginoon, doon natin malalaman na dapat hindi na natin ito gawin ulit.
Yun. Nagigets mo ba, Pastor? Pwede paki-explain. Aba, ikaw may punto dyan. Bakit mo mag-explain nito? Hindi, parang yun yung point ko. Ang punto ni Sister Lori, simple lang po. Umari, bigyan ko na lang kayo ng example. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking aganidan. Okay? Hindi mo nga ginagawa yan sa malalaking bagay, pero sa maliliit na bagay, pwede mo yan pakita. Sabi mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kayabangan. Hindi mo yan ginagawa sa malalaking bagay, sa ministry, pero sa pamilya mo, paano mo itrato yung asawa mo, nagagawa mo pa rin. Ha? So sa maliliit na bagay, makikita mo kung talagang meron tayong tunay na pagsisisi. Sa kayong pagsisisi, isipin nyo, magbabago talaga yan. Di ba nakakatawa na ginagawa ng laro yung Panginoon? Magsisisi ka, Panginoon, sorry sa ganito. Sorry sa bisyo ko, sa pagbilong mo, tapos magpapako ng mga nagpipinitensya, ang unang gagawin, iinom. Ano ko, Pastor? Naglolokohan eh. Nagkapausa ko si Ino para hindi maramdaman yung sakit. Kasi manipis na yung labas ng katawan nila, yung loob naman. Yung pag-inom naman, Pastor, natitigil lang yan kapag tinubukan na ng cancer. Yan. At sa kabituha, talaga hindi na magiging repetitive yung kasalanan ko. Ang totoo po yan, titigil yan kapag tinubuan sila ng bagong puso na ibinigay ng ating Pag Panginoon. binago sila. Bibilis pa sa tanong ni Sister Lord. Kasi talaga, yung repentance, sabi mo nga, ano yan eh, it has something to do sa ating mind. Yung sinasabi nga ni Peter na, Paul na renewing of our minds. Ang repentance in Greek is metanoia. Ang isang anong meta, kasi marami yung meta, is change. Noia is everything about the mind. Kumbaga, magkakaroon ba talaga ng paradigm shift. Ngayon, kung yung sinasabi lang natin na usually na parang yung ang bigat-bigat lang ng feeling natin, remorse, is metamalonay naman. More on feelings lang yun. Hindi ko sinasabi na pag nag-repent kayo, hindi mo na kailangan magkaroon ng kalungkutan o kamag-abagat. Pero useless yung remorse natin sa ating pag-amin ng ating mga kasalanan sa harap ng Panginoon kung hindi ito maikokopol ng metanoia. Binago ang puso natin, pero dapat kasabay ng pagbabago ng puso natin, yung sinasabi ni Paul, renewing of our mind. Parang ganito, kasi hindi maiintindihan to. Pag-agandahin mo yung isang bahay, two things. I-renovate mo, right? Pag ni-renovate mo, meron pa bang pagdun yung mga bahay na lumahat at nilagay? Meron. Pero yung sinasabi ng Panginoon, i-demolish niya yung mga bahay na yun at magtatayo siya ng bago na wala ni isang mang parte ng lumang bahay ang matitira doon. Yun yung paliwanag ko sa tinatanong ni Ate Lori. Actually, ang malaking problema ng mga mananampalataya kung bakit hindi nila pinoprosate yung kasalanan nila. Kahit sa pagsisisi, maraming Kristiyano selfish. Ano yung punto ko? Gusto nila kunin yung kapatawaran ng Panginoon, pero ayaw nilang isurrender yung buhay nila sa ating Panginoon. Gusto nila yung awa at habag ng Panginoon, pero ayaw nila yung pagbabagong hinahatid ng ating Panginoon. Gusto nila yung blessing ng Panginoon, pero ayaw nilang mamuhay ng may
kabanalan. Pero yung tunay na repentance, ang ibig sabihin niya, naabandonahin mo yung mga bagay na kinasusuklaman ng ating Panginoon. Now, ito yung tanong. Can you do it perfectly? No. Hindi. Pwede mo bang gawin yan instantly? Hindi rin. Pero kaya mong gawin yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan sincerely. Maaaring may mga panahon na madadapa ka uli at babagsak ka uli. Pero kaya nga repetitive ang ating pagsisisi. Confession. Pero ang punto lang, hindi mo man magawa yan perfectly o instantly. Ang punto, dapat nakikita yung unti-unting pagbabago ng direksyon ng iyong buhay. Pwede ka ba ulit bumagsak ang isang repentant, truly repentant na Kristiyano? Pwede ba ulit magkasala ng parehong kasalanan, pinagsisihan niya? Pwede. Pero, wala na yung kapayapaan niya doon sa kasalanan na kanyang ginagawa. Yung bigat ng kalooban na nararamdaman niya, hindi na lamang emosyonal. Pero mabigat dahil nasasaktan niya ang banal na spirito. Makikita niyo, no? Kung bakit kailangan natin mag-confess at mag-forsake ng ating kasalanan. Dahil God delights in showing mercy to the humble. At mamaya makikita nyo rin sa preaching natin pagmungkol sa 1 Kings 21. Dahil ang masunod nun, ang sabi dun sa verse na binasa natin, whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Amen. God delights in showing mercy to the humble. Mga kapatid, hindi naman naghahanap ng perfectong Kristiyano ang ating Panginoon. Hindi na naman perfecto sa atin dahil kung meron, hindi niya na kinailangan pang mamatay. Ang hinahanap niya, mga taong mapagpakumbaba. Hindi yung mga taong nagmamalaki na Panginoon, mabuti ako, mabait ako, kung magkasala man ako, namigay naman ako sa mga kapitbahay namin. Ginawa ko naman to para sa mga iglesia. Nanalangin naman ako, Panginoon. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, mga mapagpakumbaba, tao. Sa Psalms 51, anong klase ng tao? Ang hindi kinagagalitan ng Panginoon. Ang tao pinakaawaan niya. Ang isang tao na merong, ang sabi doon, a broken and contrite heart. Isang puso na kung saan durog, mapagpakumbaba, at hindi nagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Alam nyo, kung ang pakiramdam nyo, pag nagkasala kayo, kailangan yung magtago, kailangan yung magpanggap, pakiramdam nyo, hopeless kayo, hindi sa Panginoon galing yan. Dahil malinaw sa inaaral natin, sinasabi ng Panginoon, kahit pa parumal-dumal ang ginawa mo, lumapit ka, umamin ka, bumalik ka sa akin at tanggapin mo ang aking habag. Because God delights in showing mercy. Ang problema, maraming mananampalataya, they stay defeated para silang talunan sa Kristyanismo at espiritualidad ng napakahabang taon. Dahil yung pride nila, it keeps them from repenting sa kanilang mga ginagawa. Samantalang ang Panginoon, na-delight siya na bigyan ng restoration ang bawat isa. Ito yung katotohanan. No matter kung gaano kalago ang isang tao sa Panginoon, repentance ang tanging daan upang maibalik ang fellowship mo sa ating Panginoon. Pagtanong lang po, yung pagkasabi, God delights in showing mercy to the humble, to the repentant ones. Ibig ba sabihin, ang mercy ay result ng repentance? Hindi po. Yung repentance, baliktad. Yung repentance, result ng mercy. Okay? God delights in showing mercy. Kaya yan may to the humble. Kasi walang taong magpapakumbaba sa Panginoon hanggat hindi niya naranasan ang mercy ng ating Panginoon.
Linawin lang po natin. Pero magandang tanong po yun. Baka kasi isipin nyo, tayo ang nag-feed na kapag nag-repent ka, kagigiliwan ka ng ating Panginoon. Okay? Kinagiliwan ka ng Panginoon, kaya ka nag-repent. Sige, point 3, mukhang makakadalawang puntos tayo ngayon. Ilang puntos ba lahat to? Tapusin na natin siguro, bilisan natin. Pangatlo po, a healthy Christian walks in humility. Isang matinong Kristiyano, namumuhay siya ng may pagpapakong baba. Sabi po sa James 4:6, God resisted the proud and gives grace to the humble. Naayawan at tinatalikuran ng Panginoon ng mga tao mapagmataas. Pero binibigyan niya ng grasya ang mga tao mapagpakong baba. Alam nyo, yung spiritualidad natin, hindi yan tutubo at lalago kung itatanim mo yan sa isang lupa, isang puso na kung saan matigas na parang ako. Yung pagpapakumbaba, dapat yung lupa kung saan natin itinatanim ang ating pananampalataya. At kapag dinidiligan mo yung spiritualidad mo ng pride, papatayin mo lang ang iyong sariling puso. Ang katotohanan po niyan, yung humility, recognizes continual dependence ng pagpapakumbaba, tinitingnan niya at lagi niyang nakikita na kailangan niya patuloy na dumipende sa ating unawa ng isang matinong Kristiyano. Lahat ng problemang paglalampasan niya, lahat ng tentasyon na matatakbuhan niya, lahat ng spiritual victory na makakamtan niya, galing lamang sa grasya ng ating Panginoon. Unawa niya na ang lahat ng blessing galing sa Panginoon. Lahat ng oportunidad galing sa ating Panginoon. At habang nagmamature ang isang mananampalataya, paunti ng paunti, paliit ng paliit, yung pagkakataon na nai-impress siya sa kanyang sarili. At mas nai-impress siya sa ating Panginoon. Sa Isaiah nga, ano yung sigaw niya? Woe is me! Kaawa-awa ako, kahabag-habag ako, at karapat-dapat akong husgahan aking Panginoon. Si Peter, siya mismo, anong sabi niya sa Panginoon Jesucristo? Depart from me, for I am a sinful man. Panginoon, lumayo ka sa akin, karumal-dumal ako, makasalanan ako eh. Nahihiya siya sa harap ng ating Panginoon. Ito dapat yung puso ng isang tao na kung saan tunay na Kristiyano. Ramdam mo yung kahihiyan mo sa harap ng ating Panginoon. Hindi yung matagal ka nang nagkakasala, ang layo mo na sa ating Panginoon, pero pagharap mo sa kanyang presensya, aasta ka na parang ikaw yung pinakamagaling na Kristiyano. That is wrong. That is pride. Ito yung punto ko. Whether or not na matino yung doktrina mo, yung standard mo, yung kaalaman mo, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na lingkod ng Panginoon sa ministeryo at serbisyo, pride remains pride. Hindi natin maa-outgrow yung pangangailangan natin sa grasya ng ating Panginoon. Now, ang tanong, bakit kailangan natin ng humility? Bakit kailangan natin magkaroon ng isang pusong mapagpakumbaba? Because it makes us ano bang Tagalog ng teachable? Katuro-turo? Marunong makinig. Marunong gustong matuto. Marunong makinig sa payo ng salita ng Panginoon at sa ibang mga mananampalataya.
Kaya, humility makes us teachable. Alam nyo kung ano yung klase ng tao na pinakamahirap tulungan? Yung taong mapagmataas. Pastor, Sige. may tanong ako. For example, lahat na yan, no, tinuro mo. Paano yung kung yung isang tao, for example, ano na siya, sinasabi niya na siya ay Kristiyano, tapos matagal na siyang Kristiyano, dekada na, ilang dekada na. Pero hindi mo siya makitang, lumalakad sa humility. Kasi ayan yung basic eh. Kahit minuli mo pastor, yan yung basic. Paano ba yun? Pwede ba na masabihan mo yung tao na yun na ilang dekada ko ng Kristiyano, bakit wala kang humility? Ayan yung basic. Paano ba yun, pastor? Actually, ang katotohanan niya, ikaw na nagsabi, ito yung basic. Okay? The moment na hindi teachable ang isang mananampalataya, questionable na kaagad ang kanyang kaligtasan. Sige po Kuya Andy, may tanong din ba kayo? Tungkol sa pag hindi ka mapagbataan sa tao, madali mo i-accept yung mga sinasabi ng mga epipreach na tao, madali mo siyang maging. Kasi kapag ikaw mapagbataan talaga, ang una mong tinitignan yung sarili mo eh, bago yung pangalawa. Diba? Kung i-accept mo yung mga bagay-bagay, maganda sabihin mo, sige, ganito lang ako. Wala akong kung ano yung man yung dumating, i-accept ko. Pero yun, pastor, kasi kung ang tao talaga mapagpataan, kahit anong salita mo, hindi niya tatanggapin yun. Lalo na kung kapag natatamaan yung ego niya, hindi niya accept yun. Kaya kailangan talaga na lagi kang may babala ng Panginoon. Yun ang nakikita kong tama. Okay, may punto po doon si Kuya Andy, pero correct ko lang po ng konti ha. Pero tama po, in general, tama yung ideya ni Kuya Andy. Pero actually, kung titignan nyo, sabi ni Kuya Andy, kung nagpapakumbaba ka, mabilis sa'yo pakinggan yung pagtatama ng mga preacher, ng mga pastor. Pero actually, hindi po yun eh. Hindi naman preacher at pastor ang nagtatama sa'yo. Ang unang tanong, kaya mo bang sabihin sa sarili mo na kaya kong magpatama sa harap ng ating Panginoon? Nakikinig ba ako sa salita ng Panginoon? Kasi po yung sinasabi ng mga preacher at ng inyong mga pastor, hindi naman nila yan salita. At sinasabi ko nga rin naman sa iyo, kung ako magtuturo sa inyo at hindi align sa salita ng Panginoon, you have all the right na kung saan huwag akong pakinggan. Pero ang punto, it's not a matter of kaya ko bang makinig kay Sister Lori, kay Pastor, kay Kuya Jess? Hindi. Ang tanong, kaya ko bang magpatama sa aking Panginoon? Alam mo yung taong mapagkumbaba, madali silang turuan. Madali silang matuto. Marunong silang makinig, natututo sila, at higit sa lahat, tinatanggap nila ang correction ng ating Panginoon. Tingnan nyo, Isaiah 66:2. Sabi doon, to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Sa Tagalog, anong sabi? Ang isang matinong Kristiyano, nanginginig siya sa takot sa salita ng ating Panginoon. Ito yung katotohanan. If your pastor cannot correct you, if the sermon na naririnig nyo sa loob ng ating iglesia, hindi na e-expose yung kasalanan mo, hindi mo nakikita yung sarili mo sa mensahe ng Panginoon, kung hindi ka nakokonfronta ng mga matatapat na kapatid, kung mabilis kang ma-offend sa rebuke at correction, it is not the church na pinagmamatigasan mo. Kung hindi ang Panginoon at ang kanyang salita na nagtatama sa iyo. Ang isang teachable na puso, ebidensya yan ng spiritual maturity. Pangatlo, yung humility produces, bakit ko nang sulat ko? Pasensya. Christ like
pagpapakumbaba, tinutulak tayo niya na mas maging kamukha ni Kristo. Alam nyo, ilang ulit na natin, ilang linggo na natin sunod-sunod inaaral yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Sa lahat ng ginawa niya, it is all about humility. Submission, service, pagsunod sa kanyang Ama, pagsakripisyo ng kanyang sarili, at habang lumalapit ka sa Panginoon Kristo, the more humble you should become. Alam mo, yung tunay na espiritualidad, hindi na nagbibigay ng arrogance. Hindi ka nang gagawin na arrogante. Hindi ka aasta na para bang ikaw ang sentro ng buong universe. Ang pinoproduce niyan, humility. Kaya mga kapatid, ito yung matutuhanan. Yung kaalaman na walang humility, gumagawa lang yan ng mga pariseyo sa ating kapanahonan. Yung kaalaman na walang humility, gumagawa lang yan ng mga hipokritong Kristiyano sa ating kapanahonan. Pero yung kaalaman na may pagpapakumbaba, it creates Christ-like servants. Gumagawa yan ng mga lingkod na kamukha ng ating Panginoon sa Kristo. Tapusin ko lang po. Tingnan nyo, yung mga mapagpakumbabang Kristiyano na tumatanggap ng mali, nagsisisi sa harap ng Panginoon, mapapansin nyo, unti-unti silang nagiging mas mabait sa kanila kapwa. Unti-unti silang mas nagiging pasensyoso. Unti-unti silang mas nagiging gracious. Unti-unti silang natututong magkaroon ng compassion sa ibang tao. Bakit? Dahil paulit-ulit nilang hindi nililimot na siya mismo tumanggap ng grasya sa ating Panginoon. Pastor, dun sa mga lesson natin sa Sunday School, kung iisipin natin na basic lang siya pero napakalaki ng impact kung talagang nangungusap sa'yo ang banal na Espiritu. Sa akin personally, dun pa lang sa prayer, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ngayon yung humility. Ang napapakita talaga dito sa mga lesson natin na sablay talaga tayo bilang mga Kristiyano. Na kahit yung basic na humility na bilang isang Kristiyano, ilang dekada ka nang naglilingkod sa Panginoon, minsan, o most of the time pa, sumasablay ka. So, pinapakita talaga ng salita ng Panginoon na hindi tayo perfecto. At walang Kristiyano, walang church na perfect. Pero yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, it leads us doon nga sa makikita sa atin na teachable tayo, humble tayo sa harap ng Panginoon. So for me, talagang kailangan natin to at napapanahon. Timely siya. O pang-apat at panghuli, ang isang matinong Kristiyano, mabilis siyang mag-respond sa conviction ng ating Panginoon. Mabilis siyang kumilos, mabilis siyang itulak, mabilis siyang magbago according sa conviction ng ating Panginoon. One mark of spiritual health. Mabilis ang iyong pagsunod. Logically, no, kahit practically, pag naging magulang ka, inutusan mo yung anak mo, bukod sa hindi pagsunod, ang isang pinaka-nakakapikon, kapag ang sagot sa'yo ng anak mo, wait, teka lang, saglit lang. Diba? Nung bata ako, di ko maunawaan yun eh. Kasi nasa isip ko, susunod naman ako ba't nagagalit yung mga magulang ko sa akin. Ang sabi ko lang naman, teka lang. Pero ang katotohanan, kapag hindi mabilis yung pagsunod, hindi yun pagsunod. There is no such thing as delayed obedience. There is only obedience and disobedience. Dahil hanggat hindi ka kumikilos, hindi ka pa rin sumusunod. At kapag hindi ka sumusunod, ang tawag doon, disobedience. At kung bakit kailangan mabilis yung pagsunod natin, pagsisisi natin at pagtalikod natin sa kasalanan, wisdom ng Panginoon. Because delayed repentance
hardens the heart. Hanggang pinapatagal mo ang pagsisisi sa iyong kasalanan, mas pinapatigas mo ang sarili mong puso. Ano yung perfect example? Sino? Pharaoh. Si Pharaoh. Yes. Hanggang dumadami yung sumpa, yung plague. Ano ba Tagalog ng plague? Salot. Salot. Sa bayan ng Ehipto na pinapadala ng Panginoon, actually, twofold yan. Yung una, maraming salot yung pinadala ng Panginoon, bago yung pinakamatindi. Para sa bawat isa, binibigyan niya ng pagkakataon si Pharaoh na magsisi. Pero sa bawat pagkakataon na hindi siya nagsisisi, mas pinapatigas niya ang kanyang puso. Kaya ang sabi doon, Pharaoh hardened his own heart. Wala rin ang pinagkaiba sa example ni Kuya Jess na sino? Achan. Binibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi. Pero hanggat itinatago niya ang kasalanan, patigas ng patigas ang kanyang puso. Pero Pastor, may mas nakakatakot pa doon after pero hardened siya. Sinabi nito, pinatigas na rin ng Panginoon ang puso ni Pero. Yun yung talagang nakakatakot na pa ito. Bakit kasi ng Panginoon ang puso ito? Actually, ano po yan baka lang isipin nyo ng Panginoon ang cause ng pagtigas ng puso ng isang tao. Hindi po. I-explain ko lang yung sinabi ni Lolo Mac. Kailanman, hindi Panginoon ang naging dahilan ng pagkakasala. God is not the writer of sin, the author of sin. Hindi siya nagbibigay ng temptation. Ano po yung ibig sabihin ng sovereignty ng Panginoon? Hindi niya pinatigas ang puso ni Pharaoh. Pinahintulutan niyang patigasin ni Pharaoh ang kanyang sariling puso. Ang nakakatakot po doon, hindi yung pinatigas ng Panginoon yung puso ni Pharaoh. Tinalikuran niya. Pinabayaan niya si Pharaoh. Ano yung punto? Pag dinelay mo yung pagsisisi, pinatagal mo yung pagsisisi, nagmatigas ka sa harap ng Panginoon. Huwag mong antayin yung araw at oras na talikuran ka ng ating Panginoon. Pabayaan ka. That makes you an apostate. Yun yung tunay na apostasy. Kapatid, ito yung nakakatakot. Sa bawat isang pagkakataon, iko-convict ka ng Panginoon. Maaaring yung banal na espiritu na nasa iyo, ino-convict ka. Maaaring yung turo ng inyong mga pastor at iglesia, paalala ng inyong mga kapatid. Sa bawat pagkakataon na hindi ka makikinig, pinapatigas mo unti-unti ang iyong puso. Diba? Sabi sa scripture, today if ye will hear His voice, harden not your hearts. Ang matinong Kristiyano, hindi niya ipagpapaliban ng pagsunod at pagsisisi. Amen. Ano yung application niya? Marami sa atin. I will generalize. Sigurado ako alam nyo. Ako din alam ko sa sarili ko. Alam natin lahat kung ano yung ina-address ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Attitude, kayabangan, kaganda, kalibugan, kasakiman, galit, bisyo. Kung doon pa lang po ba sa isip at puso, doon pa lang kailangan mo na mag-confess agad sa Panginoon. Ganun po ano? Opo. Ganun po yung pag-ibig. Actually nga, minsan ako, magdadrive lang ako kapag may pumasok na temptation sa utak ko, temptation pa lang, nagsisisi na ako. Yun. Kasi, at the top level, kaya mong patayin yung iyong kasalanan. Minsan nga sa malalag na kasabong, pag napatingin ka lang, kahit naman saan ka tumingin, pag pumunta ka na mo, lahat ng babae, halos na makipal din Talagang yuyukuman na lang Hindi mo na nga sinasadyang tignan Siyempre, pag-iiwasan mo ba yun? Mapalingon ka nga lang, yuyukuman na lang, magsisisi ka na lang sa harap ng Panginoon. Pero ang punto ko, alam natin kung ano yung mga pinakamaliliit na bagay sa puso natin, sa mata natin, sa kamay natin, sa utak natin. Ugali, habit, relasyon, kasalanan tinatago, mga duty sa ministeryo na nire-neglect natin. Alam natin, hindi na kailangan pang sabihin ni Pastor, kapatid, ito ang kasalanan mo. Alam mo yun.
the full. Amen. At kung alam mo yun, huwag mo lang patagalin pa. Yes. Ganun kasimple ang Kristyanismo. Praise the Lord. Hindi natin kailangan mag-perform o magsisisi ako kasi sinabihan ako ni Pastor. Napagalitan na ako ni Pastor, hindi. Kung tunay kang Kristyano, hindi mo matatain na kung saan sumuway ka sa iyong ama. In the first place, hindi po si Pastor at ang iglesia ito ang sinasampan mo. Diba? At ito yung katotohanan. Maraming Kristiyano gusto nila ng restoration. Gusto nila ng revival. But revival and restoration, hindi yan pupunta sa inyo hanggat hindi nyo nararanasan yung salitang broken. Yes. Yes. Pagkadurog. Anong ibig sabihin ng restoration? Bubuhin mo yung isang bagay na durog. Sira. Anong ibig sabihin ng revival? Bubuhayin mo ang isang bagay na patay. Paano ka bubuhin ng Panginoon kung buong-buo ka sa iyong sarili? Paano ka i-restore ng Panginoon kung ang pangaramdam mo, hindi mo naman kailangan ng restoration? Mauuna yung pagpapakumbaba bago yung revival. Mauuna yung pagkasira bago yung blessing. Mauuna yung repentance bago yung restoration. Wala akong kilalang tunay na Kristiyano na nauna yung restoration bago yung repentance. Nauna yung renewal bago yung surrender. Dahil ito yung katotohanan. Yung taong itinatayo muli ng Panginoon, yung mga taong dinurog ng Panginoon ng kanilang kayabangan. Hindi ko isipin yun. Kaya pala, pinapahintulutan ng Panginoon. Kaya pala tayo pinapalo ng Panginoon. Kaya pala tayo nakakaranas ng disappointment, failure, kahinaan, paghihirap. Sarap isipin na kung pinapalo ka man ng Panginoon, hindi lang para sirain ka o durugin ka, pero matutunan mong magpakumbaba. Pero ito yung tip. Bakit aantayin mong lumpuhin ka ng Panginoon? Kung ngayon, pwede ka nang lumuhod sa Kanyang Yes. because the moment na lumuhod ka, magpakumbaba ka, sabi sa James 4:10, ang kasunod nun, and He will lift you up. Itataas ka ng ating Panginoon. God lifts up the humble. Sasabihin ng mundo at ng mga makamundong Kristiyano, I will exalt myself. Ano kahapon po ko nandun kayo sa men's fellowship? Lahat ng turo doon, talagang ipinapakita. Tandaan nyo mga pastor na at mga preacher yung nag-uusap-usap kahapon. Lahat sila, sasabihin nila, yung ministry sa ating Panginoon. Wala kang makikitang kalalakihan kahapon na nagsasabi, kaya kong i-handle ang aming mga ministries. Ano yung punto? Pag nakita ka ng isang Kristiyano na itinataas ang kanyang sarili, yan ang unang sign na baka hindi yan tunay na Kristiyano. Tunay na Kristiyano kung sinisigaw niya, Panginoon, hindi ko kaya. Yes. Kahit yung kasalanan ko, kung bakit ako nagko-confess sa'yo, Panginoon, kasi hindi ko kayang talikuran yung sarili kong kasalanan. Amen. Kung bakit ka nagko-confess sa Panginoon, hindi lang para humingi ng tawad. Sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, tulungan mo akong magbago. Yun yung confession. Yun yung repentance. Hindi ka lang nag-a-agree sa Panginoon na kasalanan mo, yung ginagawa mo, nag-a-agree ka sa Panginoon na kung wala ang tulong niya, hindi mo kayang magbago. Amen. Yung Panginoon, yung mundo, ang sineselebrate niyan pride.
Sineselebrate ng accomplishments mo bilang isang mananampalataya. Accomplishments ng inyong iglesia. Pero hindi accomplishment ang binibless ng Panginoon. Humility. Alam niyo yung pinaka-safe na lugar para sa buhay ng isang Kristiyano? Hindi yung iyong sarili. Kung hindi yung dependence mo sa ating Panginoon. You confess, you repent, at sasabihin mo, Panginoon, punuin mo ng presensya mo ang buhay ko. Paano ka pupunuin ng Panginoon kung punong-puno ka na sa iyo? Sarili. Kapatid, yung pinakamatilong Kristiyano, yung pinakamatatag na Kristiyano, hindi yung pinakabanal, hindi yung pinakamagaling, hindi yung pinakamatino. Pero isang Kristiyano na unawa kung gaano siya kadumi sa harap ng Panginoon at kailangan niya pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Yun ang tunay na repentance. Yun ang tunay na pagsisisi. Isang matinong Kristiyano, ito na po yung conclusion natin. Dito na natin tatapusin 2 minutes. Sensitive siya sa kanyang kasalanan. May confession, at hindi natatapos sa confession, pino-forsake niya ang kanyang kasalanan, iniwan niya ang kanyang kasalanan. Marunong siyang magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Higit sa lahat, mabilis siyang tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Panginoon, at mabilis siyang sumunod sa kanyang Ama. Alam niyo yung maturidad sa Kristyanismo. Hindi mo yan susukatin kung gaano karami yung alam mo. Hindi mo yan susukatin sa kung gaano ka ka-busy sa ministry, gaano ka ka-gifted magsalita o magturo o kumilos. Hindi mo yan susukatin sa tagal mo sa loob ng isang iglesia. Ito yung sinasabi ni Sister Long. Susukatin mo yan kung gaano kalambot ang puso mo sa harap ng Panginoon. Susukatin mo yan sa kung gaano ka kabilis makinig sa salita ng ating Panginoon. Susukatin mo yan kung gaano ka nadudurog sa tuwing magkakasala ka laban sa ating Panginoon. Susukatin mo yan kung sa gaano ka kahanda na pagsisihan ang iyong kasalanan. Ano yung panalangin ko sa ating iglesia? Nawa tanggalin ng Panginoon ang ating hikay. Tanggalin ng Panginoon yung pananaw natin na napakabuti natin. Tanggalin ng Panginoon yung katigasan ng ating mga puso na depensahan ng ating mga kasalanan at bigyan niya tayo ng mapagpakumbabang espiritu, mga puso na handang matuto at mga kaluluwa na nagsisisi sa kanyang harapan araw. Church, huwag niyo nang antayin na tama pa kayo ng Pasko. Kung tunay tayong Kristiyano, alam na natin na. And in the first place, hindi ko naman kayo nakikita sa araw. Amen. Pero may Diyos kayong nakakakita sa inyo bago nyo pagawin ng inyong kasalanan. So next time, temptation pa lang sa utak nyo, alalahanin nyo, kita ako ng aking Amen. Ano po, na-bless ang bawat isa sa lesson 3. Okay? Meron po bang insight bago tayo magtapos? Kung wala na, ang lesson 4 natin, marka ng isang tunay na Kristiyano, alam niyo kung ano? Mahal niya ang iglesia ng ating Panginoon. Love for the church. Kung sinabi kong mahal niya ang iglesia, hindi po itong hindi itong building. Ibig sabihin nun, kung ako, Kristiyano, mahal ko si Nanay Vilma, mahal ko si Kuya Jess, si Ate Let's, Kuya Andy, mga magulang ko, mahal natin yung bawat isang kapatid sa loob ng iglesia. Okay? Ito po. Aralin nyo na po ito. Ito yung main text natin, pero marami tayong supporting verses next week. Hebrews 10:24 to 25. Okay, 11-12 na po. Let us pray. Lord, salamat po sa natapos namin nawa ay na-bless ang bawat isa, Panginoon. Baguhin ang inyong mga salita ng aming mga puso at isipan, Panginoon. Pagpatawad niyo
lahat ng aming kasalanan. Alam niyo po, Panginoon, na lahat ng tinatago namin, lahat ng karumihan, kababuyan na ginagawa namin sa araw-araw. Nawa, Panginoon, mabuhin niyo kami, tama ang aming mga puso. Tawad nawa, Panginoon, bless your mga natitirang gawain sa araw na ito. In Jesus' name we pray.